Yan, habang iniintay ko yung anak kong maligo, at habang nagmi-makeup po ako, ay eto, sinave ko yung sinabi ni Kim Atienza sa pagkawala ng kanyang anak, yung interview niya kay Jessica Soho, na parang yung sakit ay kahit yung, yung karamdaman na sakit ay kaya niya matiis, pero yung pangyari sa kanyang anak, hindi niya alam kung saan nanggagaling yung sakit. Relate na relate po ako dyan. Sinave ko pa nga yung sinabi po niya, mga bossing. Totoo po yun. Yung iba hindi maunawaan dahil hindi pa nila nararanasan. Pero yung taong nakaranas na, talagang nararamdaman ko rin kung ano yung nararamdaman ni Kim Atienza, ni Kuya Kim. At tapos, may sinabi siya doon na yung anak niya may sulat na hindi niya alam, na binasa niya pa nga po yun. Parehas sa parehas ng aking anak, mga bossing. Eto nga po, pinaprame ko pa yung sulat. Yan, nagkaroon lang siya ng ganyan, gawa ng pinablesan ko yung kwarto po niya na anuhan ng holy water. Tapos nakalagay dito, my model for grow is my mom. Because I'm proud for what she has done in her own techniques and being succeed. Yan po letter niya sa akin. Tapos eto din, my parents, my life currently is happy, therefore I have also some problems, but I'm not great. I am grateful for what I have right now. I'm thankful. Eto naman, yung sinasabi niyang problem, sobra kasi tang magmahal sa boyfriend. Ayan. Kaya, pinaprame ko pa po yan. At nandito yan sa kwarto po namin. Tapos, kasi madalas akong pumupunta doon sa kabilang bahay, ginawa ko, yung picture po niya, pinaano ko dyan. Para pag namimiss ko siya, nagbabasa ako doon ng tarot card, natingin lang po ako sa anak ko. Tapos, sabi pa ni Kim, tinanong siya kung yung yaya na unang nang bully doon sa anak niya, kung kakasuhan. Sabi ni Kim, hindi na, dahil maaaring yun din ang naranasan niya nung bata pa siya. Naniwala rin po ako dyan. Kung ano yung naranasan mo ng bata ka, dala mo yun hanggang sa paglaki. Maaaring maging ganun ka rin kapag ikaw ay lumaki na. Yun nga po, mga boss, yung nakita ko sa mga screenshot sa aking anak, na siya po ay may mga pinagtatawanan sa school. At kilala ko din yung taong ito. Lagi yung babaeng yun, yung mataba. Siguro sobrang insecure. Siguro nung bata siya, pinubuli rin po siya. Sasabi siya, mataba, ganyan. Pangit. Siguro ginaganon siya. Kaya bumabawi siya sa iba. Maaaring totoo sinabi ni Kuya Kim na maaaring naranasan niya ito siguro nung kabataan niya. Kaya ganoon din ang ginagawa niya sa ngayon. Kaya wala siyang plano na dahil maaaring nakaranas din yung taong ito ng ganun. Maaari nga, siguro, bata pa lang siya, na ganun na rin po siya, na bully na rin siya, kaya gumagawa siya ng ganun din na paraan nung siya ay lumaki na. Kaya parang sobrang relate na relate ako. Lagi kong parang nakailang panood na ako nung interview ni Kuya Kim, kasi nararamdaman ko po siya, sobrang sakit. Yun nga, sabi nga po ay parang hindi siya hinahayaang mag-isa dahil hindi niya alam kung saan pinanggagaan. Ang sakit po talaga, parang may nakabaraba sa dibdib. Ayun. Tapos, yung ang sa akin naman, yung halimbawa gusto ng anak ko, kasi parehas po kami, or kaya, basta parehas po kami. Gusto ko mong pumunta sa nakasanayan niya rin kasi na pumunta sa Manawag. Lagi rin po doon, kada may may iwi-wish siya, magyayakag siya, mami gusto kong punta ng Manawag, ganun. Siya po yung nagsasabi kasi makamanawag po kung hindi ko, basta yun ang ng aking kalooban. Basta tatlo naman yung santong po namin dito, Santo Niño, Mahal ng Manawag at si Papa Jesus, yun po. Kaya parang pagka pumunta po ako doon, kahit papaano, yung sakit ba, tapos pag nagdasal, parang nararamdaman, parang nagiging payapa yung kalooban mo. Tama po si Kuya Kim, sinasabi po niya na hindi niya nalalaman kung saan nanggagaling yung sakit. Basta masakit. Yun. Basta masakit po siya, lalo pag naalala mo. Pag hindi mo, ngayon, okay ka,
pag biglang pumasok sa isipan mo, naalala mo, yun na, doon na yun talagang sobrang sakit, mga bossing. Hanggang talaga po, mga boss. Kailangan maging matatag po tayo, kagaya po ni Kuya Kim, may mga anak pa rin po siya. Kailangan matatag po. Marami rin ako mga bossing na nagko-komento, iba-ibang istorya naman, ang istorya naman sa mga magulang niya. Ayan, ang haba nga po ng message sa akin. Tapos iba naman din sa anak po niya. Ayan, sobrang sakit po mga bossing. Dasal lang po tayo mga boss. Sasama ko kayo sa panalangin. Sisimba po kami ngayon sa Manawag.